lilinisin niya. Pag sinabi kong lilinisin, mula doon sa mga taong alam niya na hindi maganda, kung kurap man yan, parang nakikita ko maglilinis talaga. Sakali man si Sara ang magiging presidente, no? Kung sakali man na bago ang takbo, di ba? Busy siya ngayon at nagkaroon ng itong natin transition or revolution ba tawag din. At siya ang pumalit. Lilinisin niya yan. Iibahin talaga. May nakaplano na talaga sa kanya. Ng babae na aangat. No? Hindi natin alam kung sino sa kanila. I cannot see the clear face of that woman, pero babae ang susunod na aangat. Nakikita na natin siguro. Nakaupo na ba siya? I can say yes. Pero talagang there is a switching of power na pinapakita sa akin. So way back pa yan ng 2023 na nagkaroon ako ng prediction. I had a dream kasi before na nasa crowd ako and I saw a woman na standing in front of us for the crowd na nag-lead siya. Wow. Yun ang pinakita sa akin. Excuse me, tingnan natin ang nangingibabaw na enerhiya na nangyayari sa ating bansa. Pick the card, 3 cards para malaman natin kung ano nga ba ang nangingibabaw na enerhiya sa kasalukuyan na mangyayaring paparating. Yan. Number 2. No? Nakaluhod, nahihirapan, naghahanda na ang lahat, ngunit hindi alam kung sino-sino ang mga kalaban. Kaya tandaan natin, sila-sila ay mag-aaway-away, sila-sila ay magsisisihan, at sila-sila rin ang mga maglalaglagan. Kaya ang mga kalaban ni VP Sara Duterte ay maaaring magkabaligtaran at humingi ng saklolo kay President VP Sara Duterte. Maraming mga nagko-concentrate na sa labanan sa 2028. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President VP Sara Duterte. Kaya abangan niyo yan. Dahil dito sinasabi ang kalakasan ng aura ay mahirap kasi ito ay seryoso na labanan nila sa politics system or mga politiko na maglalaban-laban para hindi makaupo si President VP Sara Duterte. Ngunit kahit anong gawin nila, wala nang makapipigil. Ngunit mayroong makagagawa ng masama kay President VP Sara kung pupwersahin nila na talagang hindi na makatakbo si President VP Sara Duterte. Kaya suportado ng taong bayan ang ating President VP Sara Duterte. Ayan. At ang babae na pinipilit nilang itali at pagdusahin, ayan, ay makakalaya. Dahil isa ibinibintang dito sa babaeng ito po ay ang Vice President. Siya po itinatali, pinipiringan, pero siya po ay makakalaya dyan. Dahil malalaman na ang totoo na siya ay walang kinalaman sa anumang kalokohan tungkol sa mga budget. Yan po ay katotohanan. Nakita nyo nakapiring. Nakita nyo nakatali ang kanyang mata. Yun po ang ginagawa sa kanya. Pero sabi nga, ang universe ay magpapadala ng mga tunay na tao. Kahit ano pa ang problema, kahit ano pa ang itusok mo dyan. Ayan. Dito, marami ang magsasama-sama po para taong bayan po magsasama-sama muli. Para iangat ang pananalig natin na
mabubuksan at mabibigyang hustisya kung nasaan talaga ang puro kaban po, puro pera. Grabe, yaman po pala ng Pilipinas. I will run this pendulum, and then I will also run the rider weight just to double confirmation. Okay, so let's see, just to make sure. First question is, Spirit Guide, will Vice President Sara Duterte complete her term in the office? Okay. Spirit Guide, will Vice President Sara Duterte complete her term in office? If you guys notice, that's as a yes answer. So show me a big answer, please, Spirit Guide. Will Vice President Sara Duterte complete her term in office? Okay. So I'm not arguing that that's a big yes. Okay. Obviously, she's going to finish her term. When is that? 2028? We, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Kay Marcos, yung sinasabing dapat mag-alyansa ang pink at liberal kay Marcos, yan ang sinasabi kong kiss of death. Kiss of death para sa liberals, kiss of death para sa pink. Dahil sinking ship si Marcos. Hindi sila mananalo kay Sara kapag nakipag-alyansa sila kay Marcos. Sinking ship nga, ba't kasasakay sa sinking ship? Yes. Walang naniniwala na hindi corrupt si Marcos. Ang masang Pilipino, alam na magnanakaw yan. Yan ang pinakamagnanakaw na president since the time of his father. Number one, siyempre top-notcher ang tatay niya, siya salutator yan sa pagnanakaw. So, parang lalabas, corrupt din itong pink. Mawawalan ka ng kredibilidad, di ba? Mhm. Ngayon, makikipag-alyansa ka sa magnanakaw, di ba? Salutator yan sa kanyang tatay sa pagnanakaw, sa dami ng ninakaw. Mag-alyansa ka sa kanya. Tapos ang mensahe mo, wag nating gawing presidente si Sara Duterte. Sinong presidente? Kami. Sabi ng masang Pilipino, nakipag-alyansa ka nga sa magnanakaw di ba? Paano naman ikaw ang alternatibo? Ang naniningil lang sa magnanakaw si Sara Duterte. Hindi sasabihin ng masa, siya yung alternatibo kay Marcos, hindi kayo. Ang ibig sabihin lang, kung magnanakaw, sasama ka sa magnanakaw, baka magnanakaw na rin. Hindi naman magnanakaw yung mga anti-corruption din yan. Opo. Pero kahit na anti-corruption, ang pinag-uusapan alyansa kay Marcos, oportunista na pagtingin ng kung paano manalo sa eleksyon. Ayun. Yan mismo ang magpapalubog sa kanila. Pustahan tayo. Yun. Yun. So, last na lang po, ano ang mensahe natin sa EDSA Generation? Never again. Okay, ang katagang never again, ibig sabihin, ayaw na natin sa mga magnanakaw, sa mga diktador. Okay? Parati kong inuulit-ulit ito. Ang problema sa ibang mga pwersa, ang never again, ginawa nilang never against. Never against Bongbong Marcos. Okay. Thank Maraming you. salamat po. Kung sasama kami sa administrasyon, parang sumami kami sa korupsyon. Nakakadiri, Senator Lacson. Sinimulan niya yung investigasyon, pero hindi niya tinapos. Ang balita ko pa, mukhang may deal na siya. Kaya ayaw niya ipatawag yung mga bersamin. Ayaw niya ipatawag yung mga sundalo, yung mga Marines, na siyang makapagbibigay ng katuldukan dito sa pinakamalaking korupsyon sa ating bansa. Nakausap ko mismo yung pinsan ni Adrian Bersamin, si Mayor Nene, na dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin. At sinabi nila, involved si Presidente. Sa katunayan, si Adrian Bersamin daw may hawak pa 1.2 billion na nasa kanya. Sobra dun sa mga nakuha kay Bernardo at sa iba't iba pang mga ahensya ng gobyerno. Bakit hindi patawag ni Senator Lacson, yung mayor ng Taal, Batangas, dating Chief of Staff ni Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Lucas Bersamin? Bakit hindi patawag si Adrian Bersamin?
Nalulungkot ako, Senator Lacson, parte ka na ba ng cover-up?